Ang mga residente ng isang mansyon ay nabubuhay sa takot ng patayin ng isang batang babae at pinaghihinalaan nila ang kanilang kapitbahay sa krimen at isang labanan ang sumiklab upang protektahan ang susunod na biktima. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang The Neighbors mula sa taon ng 2012. Ang kwento ay nagsimula sa isang batang babae na si Won. Ang bata ay nakatanggap ng isang tawag at nagsimulang makaramdam ng kalungkutan. At sa kaparehong oras nakita nito ang magulang ng iba pang bata na sinusundo ang kanilang mga anak at nagpapahiwatig na ang kanyang mga magulang ay hindi makakarating upang sunduin siya. At mas pinalala pa ito dahil ang panahon ay hindi maganda kaya naman kailangan sumakay ng bata ng bus. At nang lumabas ito inilagay ng bata ang kanyang backpack sa itaas ng kanyang ulo upang protektahan ang kanyang sarili mula sa ulan ngunit lumapit ang isang sasakyan at huminto sa tabi niya. Pumasok ang bata sa sasakyan at pagkatapos ay bumaba ito nang dumating ito malapit sa kanilang bahay. Si Won ay naglakad sa kanilang bahay habang ang kanyang ina na si Han ay naghahanda ng hapunan. At nang pumasok ang dalaga sa loob ng bahay si Han ay natatakot at nag-aalangan at sinabi ng bata na nakauwi na ito at nagtungo sa kanyang silid. At tila ang anak ni Han ay dapat patay na ngunit bumalik ito makalipas ang isang linggo. At sa sumunod na umaga ang lalaking si Kim ay napanood ang balita at inulat dito na natagpuang patay ang isang batang babae kahapon 10 araw makalipas itong mawala. At ang pangalan ng bata ay Won at habang pinapanood ang balita na pagtanto ni Kim na ang katawan ng bata ay inilagay sa isang pulang bag tulad ng bag na ibinibenta niya sa kanyang tindahan. Naalala ni Kim na 10 araw ang nakalipas isang bastos na lalaki ang dumating sa kanyang tindahan at bumili ng isang bag na katulad ng nasa krimen. At matapos nitong umalis nagpunta si Kim sa isa pang tindahan upang bumili ng pagkain at nakita ang batang delivery boy na si Yoon. Ngunit nakita na ni Kim ang pangalan na ito at kinuha nito ang isang tseke na binigay ng bastos na lalaki upang magbayad sa kanya at napagtanto na pinirmahan niya ito gamit ang pangalan ng binata. At sa isang pagkakataon ng delivery boy ay naghatid ng pizza at nagtungo sa apartment ng lalaki para ihatid ang pizza sa kanya. Pumasok si Yoon sa kanyang bahay at nang papasukin ito at ibinigay sa kanya ang pagkain at habang ginawa niya ito narinig nito ang ilang tunog na nagmula sa basement at sinabi sa lalaki na tila may nahulog sa lugar. Ang lalaki ay masyadong seryoso at inutusan agad siyang umalis at nang lumabas ito naglakad ang lalaki sa kanyang basement kung saan pinakita ang isang batang babae na nakatali at nakakulong kasama niya. At nang hinayaan niya itong kumain ng pizza pinakita na ang babae ay si Won at hiniling ng bata sa kanya na pakawalan ito ngunit ang lalaki ay kinuha ang isang mabigat na bagay mula sa lupa habang uminom ito ng alak at pinatay ang batang babae. Ang kwento ay bumalik sa kasalukuyan kung saan pinapanood ni Kim ang balita habang sinabi ng reporter na inulat ng pulis na ang bata ay namatay sa malakas na hampas sa kanyang ulo. Isinaalang-alang ni Kim na tawagan ang pulis upang sabihin sa kanila ang tungkol sa kaso dahil sigurado ito na ang killer ang nagpunta sa kanyang tindahan ngunit pinigilan ito ng kanyang asawa na gawin ito dahil naniniwala ito na baka mawala nila ang kanilang mga customer. At sa kaparehong oras sinundan din ni Yoon ang kaso at napagtanto na ang killer ay gumagawa ng krimen tuwing ika-10 araw. Naalala nito ang mga marka sa kalendaryo ng bastos na lalaki tuwing ika-10 araw ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang sinabi sa kanya ng kanyang ama na mayroon itong ipapahatid sa kanya. Samantala si Han ay nakaupo sa ilalim ng lamesa sa kusina hawak ang isang krus sa kanyang kamay dahil natatakot ito sa kanyang anak na babae. At nang bumukas ang pinto ng apartment gaman ng loob nito nang malaman niyang ang asawa niya ang pumasok na si Young at sinabi ng lalaki na kailangan nito ng ilang damit dahil babalik ito sa kanyang trabaho. Ngunit nakiusap si Han sa kanya na manatili dahil labis itong natatakot. Sinabi ni Young na ibibigay nito ang lahat upang makita niya ang kanyang patay na anak kahit pa sa kanyang panaginip lamang kaya hindi nito maintindihan kung bakit natatakot si Han. Nagtanong ito kung ano ang gagawin nito sa krus sa kanyang anak at sinabi na hindi nito itinuturing tunay na anak niya si Won. At lumalabas si Han ay isang stepmother at nang muling umalis si Young nakaramdam ng konsensya si Han dahil hindi nito natupad ang kanyang pangako kay Won sa araw nang mamatay ito. At sa malapit na gusali isang lalaki na si Dun ay nilapitan ng mga pulis at siya ay dinala sa istasyon. Kinuha nito ang kanilang DNA habang nagreklamo si Dun dahil madalas itong dinadala sa istasyon tuwing may nangyayaring masama. Tumugon ang mga pulis na ginagawa nila ito dahil siya ay isang kriminal at binalaan siya na magpakabait na dahil nasa kanila ang kanyang DNA. Ngunit dahil si Dun ay may alibay siya ay hinayaan ng mga pulis gayunpaman sa oras na umalis ito ng istasyon binisita ni Dun ang isang lalaki at sinimulan itong galpiin dahil hindi ito nagbayad ng utang sa kanya.
Ang lalaki ay nagmakaawa kay Don na patawarin siya at bigyan pa siya ng oras at pinaalala sa kanya na tiyuhin niya ito, ngunit mas ikinagalit ito ni Don dahil ang kanyang tiyuhin ay hindi man lang siya binisita sa kulungan nang makulong ito at hindi rin nagpakita ng mamatay ang kanyang kapatid na babae na siyang ina ni Don. At nang maglaon ng killer ay nililinis ang kanyang basement nang kumatok si Don sa kanyang pinto. Si Don ay nagagalit dahil nagpark ang lalaki sa kanyang pwesto at nagpatuloy ang killer na alisin ang kanyang sasakyan at napansin na si Don ay dumura sa kanyang windshield. At nang magtanong ito tungkol dito, muling dumura si Don at nagpa siya ang killer na lumipat dahil ayaw nitong makipagtalo pa sa kanya. At ang kanyang tattoo ay nagpapakita na siya ay konektado sa isang gang o sa isang organisasyon. At samantala ang maintenance ng gusali na si Mr. Hong ay nakatanggap ng ilang reklamo tungkol sa mga basura na pinagsama-sama. At dahil dapat magkakahiwalay ang mga ito, nagpunta ito sa basurahan at nakita ang isang bag na may lamang pagkain at napagtanto nito na pag-aari ito ng bastos na lalaki. Kaya naman naisip nito humiling sa kanya ng libreng alak upang hindi na malaman ng iba pa na siya ang naghahalo ng tirang pagkain sa mga basurahan. Si Mr. Hong ay kumatok sa pinto ng killer at humiling sa kanya ng maiinom, ngunit sinabihan siya ng killer na umalis. Iginiit ni Hong ang kanyang pamamaraan at nagpatuloy na buksan ang bag, ngunit sa loob nito nakita nito ang damit ni Won na labis ikinagulat ng killer, kaya naman gumawa ito ng aksyon sa pamamagitan ng paggamit ng kaparehong bagay na ginamit nito kay Won. At ilang sandali bumalik si Han sa bahay at nakita nito ang killer na nililinis ang dugo ni Mr. Hong mula sa sahig. Nagkunwari ang killer na kausap nito ang realtor habang umaarte na tila walang nangyari at sinabi nito sa telepono na hindi nito maaaring ibenta ang gusali dahil marami itong problema. Dumaan si Han sa tabi niya, ngunit habang paakyat ng hagdan narinig nito ang ring ng telepono na siyang telepono ni Mr. Hong na tumunog mula sa likod ng pinto ng killer. Nagmadali si Han maglakad at pumasok sa kanyang apartment upang iligtas ang kanyang sarili sa kung anuman. At nang maglaon umupo si Han sa ilalim ng lamesa at ang multo ng kanyang anak ay muli siyang binisita at ang kwento ay bumalik sa nakaraan upang ipakita kung ano ang nangyari kay Won. At nang lumabas ito sa sasakyan na sumundo sa kanya siya at ang killer ay pumasok sa gusali ng apartment at nagpasalamat si Won sa lalaki dahil sa paghatid dito sa kanya at nagsimulang maglakad patungo sa kanilang bahay. Pinigilan siya ng killer at hiniling sa kanya na hawakan nito ang kahon para sa kanya habang binuksan nito ang pinto ng kanyang apartment. Hiniling nito sa babae na lumingon upang hindi nito makita ang kombinasyon ng lock, ngunit nang buksan nito ang pinto, tahimik itong lumipat sa likod ng babae at kinuha siya habang hindi ito nakalaban habang dinala siya sa loob. At sa ibang lugar gumawa si Yon ng pananaliksik sa online tungkol sa killer at nakita ito sa litrato na kinuha ng media. At siya ay nasa karamihan ng tao sa pinangyarihan kung saan natagpuan ang katawan ni Won. At sa lalong madaling panahon ang killer ay nag-order ng pizza at inihatid ito ni Yoon sa kanyang bahay. At habang ginawa nito ang kanyang trabaho, nakita nito ang sombrero na pag-aari ng killer at nakita niya ito sa litrato at naisip ni Yoon na wala pang 10 araw ang nakalipas at nagmadaling umalis. Ang killer ay dinala ang pizza sa basement at naghanda na gawin ng ilang trabaho sa katawan ni Hong at nagkomento na dapat hindi ito magingay. At sa sumunod na umaga ang killer ay bumili ng 2 pang bag sa tindahan ni Kim habang ang isang babae na si Soo ay nakipag-usap sa lalaking si Pyo na siyang papalit kay Hong. Pinaalam ng babae kay Pyo na ang ilang apartment ay may mataas na bill ng tubig at hilingin na tignan sila kung sakaling may sira ang kanilang mga tubo. At sa ibang lugar binisita ni Han ang mekaniko upang kunin ang kanyang sasakyan at binigay sa kanya ng lalaki ang isang headband na dating pagmamay-ari ni Won. Isang flashback ang lumitaw at pinakita na hinahanap ni Won ang kanyang headband, ngunit hindi niya ito makita. At nang maglaon sa araw na namatay ito ay dapat siyang sasanduan ni Han, ngunit ang headband ay nasa kahon sa kanyang sasakyan at nahulog sa ilalim ng sasakyan. Sinubukan itong kunin ni Han, ngunit ang pagkilos na ito ay nakagulo sa kanya at bumangga ito sa isa pang sasakyan. At bukod pa siya ay nagdulot ng isang aksidente at nag-aksaya ng mahalagang oras at hindi nito nagawang masundo si Won sa paaralan. At balik sa kasalukuyan, tinawagan ni Pyo ang killer upang ipaalam sa kanya na ang kanyang apartment ay nakakatanggap ng mataas na singil sa tubig at nagtanong kung may tumatagas bang tubig sa apartment. Nakita ng killer na siya ay nag-aaksaya ng sobrang daming tubig habang sinusubukan nitong linisin ang mga dugo sa kanyang sahig. Ang kanyang doorbell ay tumunog at mabilis nitong binaba ang telepono at si Soo ay nasa kanyang pintuan at hiniling nito na makipag-usap sa loob dahil ayaw nitong marinig sila ng mga kapitbahay. Pinapasok siya ng killer at sinabi sa kanya ng babae na itong lugar nila ay hindi naligtas. At dahil dito nais nitong maglagay ng kamera sa harapan, ngunit upang gawin ito kailangan nitong papirmahin ang lahat ng tenant.
Sinabi ng killer na hindi ito pipirma dahil malapit na itong lumipat at umupa lamang ito sa apartment sa loob ng 3 buwan kaya naman nagsimulang maglakad si Sue sa apartment at nagkomento sa gulong ginawa ng lalaki. Ang killer ay nainis sa kanya at kumuha ng isang metal na laruan upang patayin siya ngunit ang babae ay nakatanggap ng isang tawag at sinabi na naroon siya sa apartment na yun. Napagtanto ng killer na hindi ito maaaring patayin habang nasa telepono ito o patayin siya sa ibang araw dahil ang tao na nakausap nito ay alam na hahanapin siya sa lugar na yun. At nang lumingon si Sue sinabi ng killer na binili nito ang bagay na yun habang siya ay naglalakbay at ibinigay ito sa kanya. At sa labas ng gusali nakita ni Han ang anak ni Sue na babae na si Suyan at labis itong natakot dahil napagkamala niya itong si Won. Tinulungan siya ng bata na tumayo at sinamahan din siya pabalik sa kanyang apartment at habang umaakyat sila ng hagdan nakita ng killer ang bata at nakaramdam din ng takot dahil kahawig ito ni Won. Dinala ni Han ang bata sa kanyang apartment at nakipag-usap ng maikli sa kanya at nagtanong kung kilala nito si Won. Hindi siya kilala ni Soyan dahil magkaiba sila ng klase at nagkomento si Han na wala itong nagawa para sa kanyang anak noong nabubuhay pa ito ngunit sinabi ni Soyan na ganun din ang kanyang ina sa kanya at ang ina ay magiging ina kung palagi lamang ito nasa tabi ng kanyang anak. At nang umalis ang bata binuksan ng killer ang kanyang pinto upang tignan ang bata ngunit napansin siya ni Han. At kasunod ang bata ay nagpunta kay Pyo dahil nakita nito ang salamin ni Won sa harap mismo ng Block 11 na siyang harap ng bahay ng killer. Si Pyo ay naghinala sa lalaki at kumatok sa kanyang pinto upang sabihin sa kanya na kailangan itong tignan ang loob para sa mga tagas ng tubig. Hindi siya pinapasok ng killer ngunit napansin ni Pyo ang liwanag sa ilalim ng pinto at nagpapahiwatig na ang killer ay nakatayo pa sa likod ng pinto. Sinabi ni Pyo na dahil malapit na itong lumipat kailangan itong suriin ang apartment kaya naman babalik na lamang ito sa gabi kasama ang ilang technician. Hinayaan ng killer si Pyo na gawin ang kanyang trabaho dahil kung mas maraming tao ang pupunta ay mas magkakaproblema ito. Sinuri ni Pyo ang unang banyo at pagkatapos ay sinuri rin ang banyo sa basement. At habang ginagawa ito nakita nito ang ilang buhok sa drainer at ilang bakas ng dugo sa mga pader. Nagsimulang manginig si Pyo at naghinala ang killer na tila may napansin itong kakaiba. Kinuha nito ang isang screwdriver at gumawa ng ilang hakbang habang nakita siya ni Pyo sa isang maliit na salamin na nasa kamay niya at kinuha ang isa sa kanyang tools at nagkukunwaring nagtatrabaho. Umatras ang killer habang tumayo si Pyo at sinabing tapos na siya sa trabaho. At nang maglaon nakita ni Don ang killer sa kalsada at lumabas sa kanyang sasakyan upang kunin siya sa likod ng kanyang leeg. Siya ay nagagalit sa killer dahil patuloy pa rin itong nagpa-park sa kanyang pwesto habang sinubukan ng killer na lumaban ngunit madali siyang nadaig ni Don at pinaluhod. At bago ito umalis pinagsabihan siya ni Don at sinabing papatayin siya nito kung patuloy siyang magpa-park sa kanyang pwesto. Ang killer ay desidido na ilabas ang kanyang galit sa araw na yon at binisita nito si Kim at nagtanong sa isa sa mga kombinasyon ng bag na ibinente niya. Ang killer ay gumawa ng tawag kay Don gamit ang telepono ni Kim at tila balak na gumanti kay Don dahil kinaiinisan niya ito. At nang maglaon binisita ng killer si Kim at inatake siya nito at dinala ito pabalik sa kanyang apartment. Habang nagutos ang killer ng isang pizza at hinatid ito ni Yoon ngunit nang lumabas ito napagtanto nito na namumula ang kanyang mga daliri. Sinuri nito ang pera na binigay sa kanya ng killer at lumilitaw na may dugo sa mga ito. Sinubukan ni Yoon tumingin sa loob ng bahay ngunit tila narinig siya ng killer at tumakbo sa bintana habang lumitaw din si Pyo at ginamit ang kanyang flashlight upang ilawan ang bahay ng kriminal at binulag ito ng ilang segundo na nagpahintulot kay Yoon para magtago. At nang isara ng killer ang bintana sinabi ni Yoon kay Pyo ang tungkol sa pera at sinabi na nais nitong tumawag ng pulis upang ipaalam ito sa kanila. Gayunpaman sinabi ni Pyo sa kanya na dapat hindi na ito gumawa ng problema dahil ang mga tao sa lugar ay natatakot na at nagpatuloy si Pyo sa pagsabi sa binata na magkakaproblema ito sa mga maling akusasyon kaya naman umalis na lamang ito. Bumalik si Pyo sa pwesto nito kung saan ginugol niya ang oras sa trabaho at isa pang lalaki ang tumabi sa likod niya. Inihayag ng lalaki na ayaw ni Pyo lumapit sa mga pulis kahit pa alam nitong ang bastos na lalaki ang pumatay kay Won at ang dahilan sa likod nito ay siya rin ay isang mamamatay tao. At lumalabas ang lalaking nasa likuran nito ay delusyon niya lamang at lumilitaw lang ito sa imahinasyon ni Pyo. At sa nakaraan kinuha ni Pyo ang kanyang thesis at pagkatapos ay pinatay nito ang lalaki. Si Pyo ay nagtatago sa loob ng 14 na taon at hinihintay ang 15 taon na lumipas dahil sa ganitong paraan ang kaso ay mawawala at mayawasan niya ito. At sa gabing yun tinawagan ng killer si Don at tinuya siya sa pagsabing ilipat nito ang kanyang sasakyan. Naglakad si Don sa parking lot at lumitaw ang killer upang magsimula ng laban sa pagitan nila.
Sinubukan ng killer na gumamit ng isang bakal upang salakayin si Dun ngunit nauwi ito sa panggugulpi sa kanya. Nagmakaawa ang killer kay Dun para sa kanyang buhay at nagpasya ito na hayaan siya at binalaan ito na sa susunod ay tatapusin siya. Bumalik ang killer sa kanyang apartment na may masayang ngiti sa kanyang mukha at ikinabat ang piraso ng plancha sa isang pala. At tila kinuha nito ang DNA ni Dun mula sa kanya upang palabasin na nagkasala ito sa mga susunod na mangyayari. At sa sumunod na umaga sinundan ng killer si So-yan ngunit siya ay nakita ni Han at nakita rin siya ni Pyo na kinausap ang bata upang tiyakin na may magsusundo sa kanya sa paaralan sa gabi. At nang nagmaneho ang killer palayo tinawagan ni Han ang pulis upang iulat ang pagkawala ni Mr. Hong at nalaman ito ni Pyo at nagpasya na umalis sa lugar. Ang multo sa kanyang isipan ay sinabi sa kanya na kailangan itong manatili upang masigurado na ang bata ay magiging ligtas ngunit sinabi ni Pyo na mayroon na lamang itong natitirang 5 buwan. Sinabi ng multo sa kanya na may isa pang paraan upang ilayo ang killer sa bata nang hindi nakikilala ng mga pulis. At sa anumang kaso ginawa na ito ni Pyo sa nakaraan at maaari niya ulit itong gawin at sa kabila ng mga sinabi ng multo tinipon ni Pyo ang kanyang mga gamit at umalis. At sa lalong madaling panahon si Don ay inaresto ng mga pulis dahil sa ebidensya na ginawa ng killer laban sa kanya at ang kanyang tiyuhin ay pinatawag ng pulis at nagpasya itong tulungan si Don sa pagsabing magkasama sila kagabi kahit na hindi naman. At sa kaparehong oras si Kim ay hindi pa patay at nagawa nitong kumawala sa kanyang pagkakatali at nabuksan rin ito ang isa sa mga bag na binente niya sa killer at nakita na naiwan nito ang telepono niya doon. Sinubukan nitong gumawa ng mabilis na pagtawag habang ang battery ay mahina na at humiling ito ng tulong. Ang tawag ay ginawa niya sa tindahan ng pizza at narinig niyo ng mensahe habang nakita nito ang numero ng telepono sa mga tala at nalaman na ang tawag ay nagmumula sa apartment ng killer. Tumawag ang killer kay So at kinumbinsi ito na magkaroon ng pagtitipo na iniisip niya upang papirmahin ang mga tenant sa paglalagay ng camera at sinabi sa kanya na pipirma ito sa petisyon ngunit ang kanyang tunay na plano ay ilayo ito sa kanyang anak. Gayunpaman si Han ay nakatuon na hindi mapahamak ang bata at sinundo ito sa istasyon ng bus sa gabing yun habang sinusundan siya ng killer. Isang random na ibon ang nagdulot ng isang aksidente at ang buong lungsod ay nawalan ng kuryente. Sinubukan niyo na tumawag ng pulis para humiling ng tulong ngunit naputol ang mga linya habang nagkaroon si Don ng pagkakataon na makatakas sa kustodiya ng mga pulis. Samantala sinusundan ng killer si Han at So-yan at habang papalapit ito sa kanila napansin ni Han na sila ay sinusundan kaya naman nakaisip ito ng isang ideya. Nagpunta ito sa gitna ng daan at nagdulot ng isang traffic na nakatutok ang lahat ng headlight kay So-yan at sa kanyang sarili. Ang killer ay nagalit dahil hindi sila masaktan nito at nagmaneho pabalik sa kanyang bahay. Nagtungo ito sa basement upang tapusin si Kim ngunit inatake siya ng lalaki at lumaban. Sinaksak siya ng killer ngunit kailangan itong pigilan ng kanyang pag-atake dahil ang kanyang doorbell ay tumunog at si Yoon at Pyo ay nagkita sa labas ng gusali dahil pareho na nilang balak pigilan ang killer. Kinumbinsi siya ni Yoon na buksan ang pinto sa pamamagitan ng pagsabing nagdala ito ng libreng pizza para sa kanya dahil marami itong nakuhang coupon sa pagpapatuloy na pag-order nito sa kanila. Nakita ni Pyo at Yoon ang pagkakataon upang umatake sa kanya at silang tatlo ay nauwi sa basement. At sa lalong madaling panahon sumali si Don sa kanila at muling bumalik ang kuryente sa lugar. Napagtanto ni Don na ang lalaking ito ay pumatay ng mga inosenteng tao at mabilis na umatake sa kanya. Nagtanong si Pyo sa killer kung nasaan si So-yan dahil hindi nito alam na prinoprotektahan ito ni Han. Nagsimulang makita ni Pyo ang isang maling vision ni So-yan na wala ng buhay na labis nitong ikinagalit habang kinuha nito ang isang bagay na ginagamit ng killer at binuksan ang kanyang bungo gamit ito. At sa wakas dumating ang mga pulis kasama ang ambulansya at nailigtas ang lahat. Dinala ni Han si So-yan sa kanyang ina at tumakas si Pyo bago pa siya makilala ng mga pulis. At isang buwan ang lumipas ang relasyon ni Han sa kanyang asawa ay gumanda at nagpasya silang manatili sa kanilang apartment sa halip na lumipat. Ang kwento ay nagtapos habang kinakausap ni Kim ang kanyang asawa at nagtataka ito kung bakit hindi siya agad pinatay ng killer. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.